Tungalay kong arana para sa dalagang walang kasing ganda. Amoy roses ang alimoy kung nanaisin ng tadhanang Abuhin na rin sila. Ginong Ibarra, may naisip akong paraan. Magpalit tayo ng damit. Bakit naman? Para malito sila. Para isipin lang ako si Crisostomo Ibarra. Baka ikaw naman ang mapahamak. Wala tayong ibang maisip na paraan, Ginoo. Nauubusan na tayo ng oras. Tara na, Ginoo. Habulin sila. Mag-iingat ka, Ginoo. Paano ka? Kaya kong sarili ko, Ginoo. Ibarra! Naglagalag ako at nagsumikap na makaipon ng salapi upang maisagawa ang aking nayon. Nagbalik upang ibagsak ang masamang pamahalaan. Padali ng kanyang pagkasira kahit dumanak pa ang maraming dugo. Ano ba yan? Mabilis sana tayo kung walang mga injo. Kapitan, bilisan naman natin. Bakit ang bagal? Dadaan po kasi tayo sa palayan, Ginang. Ang Puerto de Caprico, itinayo ng mga pilot, ngunit hindi ito natapos. Kahit na ganun, nanatilik nung nakatayo kahit na tinataman ng lindol at baha. Yan nga ang sasabihin ko sa iyo, Padre Salvi. Puente del Caprico at ang patas sa agam. Pero hindi ibig sabihin nito na wala ang kapira si Padre Camora, nasa lawa ang problema. Wala naman talagang matinong lawa sa lupaing ito. Madali lang yan at walang gagastusin kahit piso. Maghukay na tuwid na daan papuntang Maynila. Gumawa ng bagong ilog at isara ang ilog Pasig. Maraming benepisyo ito. Pasensya na, Simon, pero maraming ari-arian na masisira. Eh di masira. Kaya ang pambayad sa mga manggagawa. Huwag magbayad. Pagawain ng mga bilanggo at bihag. Hindi to sapat, Simon! Kung ganon, pagawain ng buong bayan. Itigil na natin ang kalokong to, Don Custodio. Ganun lang maisasagawa ang malaking proyekto ng walang malaking gastos. Magbubunga ito ng pag-aalsa. Nag-alsa ba ang mga tao noon? Tao kayo, dapat alam nyo ang kasaysayan. Hindi na sila tulad noon. At ang lupang ito ay di pa nagimagsik. Matagal na yon, kahit abusuin mo pa, hindi na maghimagsik ang bayan. Tapos na ang usapan, ano ba ang halaga nyo mga praile kung mag-aalsa ang bayan? Kapitan! Kumusta si Kapitan Tiago? Ayaw pa po niya magpagamot. Nais lamang niya mapag-isa upang makahit ng apyan. Salo talaga yung apyan na yan, kaya nga Basilio pagtunam na lamang ng pansin ng Akademya ng Wikang Espanyol. Naku, malabong matupad ang iyong panupada. Matutupad po, ang pahintulot na lamang po ng Kapitan General ang iniintay. Si Padre Irene po ang nangako sa amin. At paano naman ang gugulin kung pakal mo sila? Pagtutulong-tulungan po namin yon. O siya, posible naman pala rin sana kayo. Mga matanda, sagabal agad na makita kaysa sa mabuting dulot. Oh, Don Simon! Basilio, kamusta ang tiyan?
Ako hindi napunta roon sapagkat walang nabili ng alahas. Kami ay hindi bumili ng alas sapagkat hindi namin ito kailangan. Huwag kayong magdamdam, binata. Wala akong masamang layunin. Halina't samahan niyo ako minom ng serbesa. Ayon kay Padre Camora, ang pag-inom ng tubig ang dahilan ng kawalan lakas ng mga Pilipino. Sabihin niyo kay Padre Camora, kung tubig ang inumin sa halip na serbesa ay magtatagumpay kami at walang maririnig na chismis. At idagdag ninyo na ang tubig kapag pinainit ay nagiging singaw at kapag pinagalit ay nagiging dagat na minsan nagwasak sa sandaigdigan. Magaling na tugon, ngunit yun ay kung makakatagpo ng makina. Ginoo, pinapatawag ka ni Padre Florentino. Susunod ako. Isagani, pinapatawag ako ng Kapitan General. Kung kaya't huwag kang magpapakita, baka akalaing tayo ay nananamantala. Opo, Padre. Saan kayo nanggaling? Hindi niyo tuloy nakita ang magandang tanawin. Diyan lamang sa baba. Wala nang mas mahalaga sa akin kundi ang yaong alamat. May alamat ukol kay Doña Jeronima. Kapitan, ako na ang magkukwento. May magkasintahan noon sa Espanya, ngunit naging arsobispo ang lalaki kung kaya't nagbalat kayo ang babae upang magkita sila. E tinira siya dyan, sa yungib na yan. Sa iyong palagay, Padre Salvi, di ba mas mainam na ilagay ang mga babae sa isang biateryo tulad ng Santa Clara? Hindi ako makakato sa mga ginagawa ng isang arsobispo. Narito na pala tayo sa makasaysayang lawa. Kapitan, saan nga ba rito napatay ang sino nga ulit yun? Gibara o Ibarra? Ibarra, sa gawing iyon. Ngayon ang 13 taon buwat nang yan ay mangyari. Sa makatuwid na bangkay niya'y Kasama na ng kanyang ama na isa ring pelebustero. yan ang matatawag na pinakamurang libingan, hindi ba Padre Sibilia? Ama, ikutin mo ba na bagong sulat galing kay Basilio? Oo, narito. Ano po kaya ang pakiramdam na mag-aral sa Maynila tulad ni Basilio? No, Ama? Huwag kang mag-alala. Sa isang taon ay makapag-aral at makapag-wish ka na tulad ng mga babae roon. Talaga po, Ama. Salamat po. Walang anuman, anak. Una na po ako. Mabuti, narito ka. Magandang hapon, Padre. Anong may paglilingkod ko sa inyo? Kailangan mo magbayad ng 50 pisong buwis. Abay, hindi ba't kabayad ko lang ng 30 pisong buwis sa inyo? Hindi sapat ang inyong ibinabayad. Ito ay pagmamayari ng aming korporasyon. At kung gusto mong manatili muli rito, ay pagbubuwisan kita ng 50 pisong kada taon. Yung dating maliit na halaga, ngayon ay 50 piso na? Please ka, anak. Sige po, pumapayag na ako. Dahil sa pagunlad ay natasan ka ng korporasyon na magbuwis ng 200. Kung manin, ngunit hindi na ako makapayag ng ganito. Umaabuso na kayo. Wala kayong katunayan na sa inyo ang lupain na ito. Kung gayon ay wala na akong magagawa kung hindi bawiin ang lupain ito. Hindi maaari. Okay. Subukan mo! Kapag hindi ka nakapagbayad ng 500 piso sa loob ng 2 araw ay papatayin ko ang anak mo. Senyor, meron mga gwardiya sibil sa ating daraanan. Tila'y kinakabahan ka. Wala naman tayong masamang balak sa bayang ito. Paumanin ko, pero nakalimutan ko po ang aking sedula.
Magandang hapon mga Ginoo. Magandang hapon rin mga Ginoo. Maaari ba namin makita ang inyong mga sedula mga Ginoo? Ito ang aking sedula. Ikaw, Ginoong Kutsero, maaari ko bang makita ang iyong sedula? Ilabas mo ito. Oo man ito, pero nakalimutan ko po ang aking sedula sa aming tahanan. Pakiusap, sana pagbigyan nyo kami kahit ngayon lamang. Hindi maaari ang iyong inihiling, Ginoo. Ang batas ay batas. Sige, takpin yan. Anong nangyayari dito? Kailan matatagalan tayo dito, senyor? Nabutan tayo ng presisyon. Hindi na bali, narito rin naman tayo para pumasyal saglit. Alam niyo ba, senyor, nung kapanahonan ng mga santo, wala talagang mga gwardyang sibil. Kung may nangangalata ang mga taong iyon, ay hindi mabubuhay ng matagal. Alam niyo ba, senyor, kung nakawala ng kanyang kanang paa? Kanino kanang paa? Sa hari po. Aling hari? Ang ating hari, ang hari ng mga Indyo. Ginoo, namatay ang ating ilaw sa Karmata. Namatay ang ilaw ng inyong kartel. Hindi maaari yan. Halika kayo't sumama kayo sa amin. Walang galang na mga Ginoo. Maaari niyo ba kami pagbigyan kahit ngayon lamang? Hindi maaari, Ginoo. Nga pala, Don Simon, pupunta ako ng Tiyanig upang makita ang mga binibenta mong alas. Pupunta rin ako. Kailangan ko ng relo. Ngunit napakarami kong ginagawa. Ito ang pera ko. Pakibili na lamang ako. Hayaan mo na lamang na maging pangasko ko to sa iyo. Magandang gabi, senyor. Butit narito na kayo. Magandang gabi rin. Ano ang balita? Nasaan ang ibang mga trabahante? Tila nag-iisa ka. Ang dalawa po ay nakulong at ang isa ay papatapon. May mga alaga din po tayong hayop na namatay. Lagi nyo na lang ako sinasalubong ng mga problema. Ilang taon na lumipas, ngunit nananatili pa rin ang sakit na iniwan mo sa akin, aking ina. Baliw! Sinong baliw? Christine! Anak, nasa ka na ba? Basilio? Nasa ka ba? Basilio? Labis na hirap ang aking pinagdaanan sa loob ng 13 taon na iyon. Paalam, aking ina. Hindi ako maaaring magkamali. Ang Ginoong iyon ay siyang tumulong sa akin 13 taon na ang nakakalipas. Matutulog ba ako, Ginoo? 13 taon na po ngayon ang ating inibig ang aking inasabuhay. At ikaliligaya ko kung makakatulong din ako sa inyo. Nakikilala mo ba ako? Isang taong napakadakila. Isang taong alam ng lahat na patay na maliban sa akin. Ikaw ang taong tumulong sa akin 13 taon na ang nakakalipas. Juan Crisostomo Ibarra, hindi ba? Nakababatid ka ng lihim na maaari mong ikasawi. Hindi kita papatayin sa pag-asang hindi mo pababatid ng lihim na ito sa iba. Naglagalag ako at nagsumikap na makahipon ng salapi upang may sagawa ang aking layon.
Nagbalik upang ibagsak ang masamang pamahalaan, padali ng kanyang pagkasira. Kahit duwalak pa ang maraming dugo, kabataan na walang karanasan, hinihingi nyo ang wikang Kastila. Ngunit ano magiging hangarin ninyo? Ano ang inyong mapapala upang hindi kayo lalo magkaintindihan? Ngunit ang isang Kastila ay isang wikang magbubuklod-buklod sa mga pulo ng Pilipinas. Ngunit mas maiging paularin ng katutubong wika. Ano ang balak ninyong gawin? Mas lalo kayong magpaalipin? Alam mo, binata, sumama ka sa akin at sabay tayong manap ng hustisya. Patawad, Ginoo. Napakalaki pong karangalan ng mapagtapatan ng inyong mga balak. Ngunit hindi ko magagawang gampanan ng inyong mga hiling. Hindi totoo ang kusapin sa bayan. Walang himala. Pagdating na, mapakisabi po na ako'y nakapasya sa kolehiyo. Ang aking Panginoon ay marunong magsalita ng Kastila at ito rin po ang pinakamurang paaralan na mapapasukan ko. Mano Polo, mauna na po ako. Mano Polo? Si Tantang Sela na Pilipinas! Pinadadalan tayo ng Diyos ng gayong parusa dahil tayo ay makasalanan. Akalain niyo yun? Ang isang babae maaaring magsawa hindi pa marunong magdasal? Tama ka, Penjam. Ang ganong edad ay dapat marunong ng magdasal. Kung dasalin ng Aba, Ginoong Maria, ay hindi man lang humiinto sa suma sa iyo, at sa Santa Maria na hindi man lang humiinto sa makasalanan na dapat gawin ng isang mabuting Kristiyanong may takot sa Diyos. Narito ang libro ng Tandang Basyo Makunat. Basahin mo ito. Opo, Ginang. Ginoong Tales, alam niyo po ba ang pasikot-sikot dito? Nais ko pang maglakbay pa para makabenta. Oo naman, alam ko ang mga daan dito. Sa palagay mo, sapat na ba ang revolver na ito upang protektahan ako? Malayo bang may puputok niya? Oo naman. Ibig kong malaman kung magkano ito. Naibigan ko ang Agnos na ito. Tatanggapin mo ba ang 500 piso kapalit ito? Sasangguni ko muna ito sa aking anak. Putris, nakakaya, wala akong mahuli. Tigilan na natin to, naawa ako sa mga ayop. Bumalik na tayo. Kayong dalawa, akala nyo ba stupid ako na hindi ko malalaman na binibenta niyong laro? Tonto. Simon! Halina rito, tumalili sa praileng umalis. Papayag ako, ngunit bilang kapalit ng aking mga iyas, ay itatapon nyo ang inyong kabanalan at tumakto ko yung masasama. Ngunit Ginoo, ano ang mapapalaan nyo? Mag-uumpugan ang lahat ng kasamaan, kaya naman madali ko itong matatapon. Wala sa tulisan sa bundok ang sama, ngunit nasa mga tulisan sa bayan. Nabalitaan nyo na ba ang balak ng mga kabataan na magbukas ng wikang Espanyol? Isa itong pag-iibagsik at tahimik na pag-aalsa. Tama nga si Padre Sibilia, isa nga itong kahinahinalang kahilingan. Sige, pag-iisipan ko yan.
Kapitan General, nagpunta nga po pala dito ang dalagang nagngangalang Huli Juan de Dios upang mapalaya ang kanyang ingkong. Palayain ng matanda upang hindi nila sabihin na hindi ako marunong maawa. Ano ba yan? Para-ara kasing tanga ka. Magandang umaga, Padre Milo. Magandang umaga rin, Juanito. Maaari ka nang pumasok. Lahat ito! Pirmahan mo ito. Mamaya na, ibig ko munang mabasa. Pirmahan mo na kasi ito. Para ito sa pagpapatayo ng Akademya ng Wikang Espanyol. Pagpaumanhin mo, subalit hindi ako makakalagda sa hindi ko maunawaan. Ngunit ito'y protesta nila makaray. Pagpaumanhin mo, mauuna na ako. Kung ngayon, masasabi natin, Walang galang, magbabayad ka rin sa akin. sige Juanito, sasagutin mo na ang aking tanong. Ang nasa kurang bayan ay babago o hindi? Aray! Napakain mo! Ikaw na naman, Placido, tumayo ka. Paliwanag mo lahat ng aking leksyon. Hindi ko mauulad ang lahat na ito. Patingin ba ninyo ay talagang mapatupad ang panukalang ito? Baka ipakulong tayo lahat ng mga opisyal. Aboy, huwag niyo ko idamay rin. Huwag kayong mag-alala. Walang dahilan na patutulan ng pamahalaan ng akademya. Kung may Pilipinong may lakas ng loob na lumaban, ay ako, Sandoval, sa ngalan ng Espanya, ay nakikipagsagupan. Nasa kamay na ni Don Custodio ang usapin. Kailangan ay mapakiling natin siya. Paano? May dalawang paraan na itinuro sa akin si Padre Irene. Ang isa ay ang mananayaw na si Pepay na kaibigan ni Don Custodio. Ang isa naman ay si Ginoong Pasta na abogado ang kanyang kinakandili. Ako na, kakausapin ko si Pepay. Hindi, ako na lamang. Si Ginoong Pasta ang aking kakausapin dahil kaibigan ito ng aking amain na si Padre Florentino. Mahal ko ang bayan, pero mahirap gumawa ng mga hakbang. Hindi po namin ngayon ay silagay sa alanganin. Ang mga nagmumungkay ay minsang nakakasira. Ang pamahalaan dapat ang magbago at sundin ang katarungan. Pagpaliban mo yan bata, alam ng pamahalaan ang kailangan ng bayan. Dapat sundin ang pamahalaan ng nais ng mga tao. Mga edukadong namamahala, dapat silang pagkatiwalaan. Tao lang rin sila at nagkakamali. Bata ka pa at wala ka pang nalalaman sa buhay. Ginagawa namin ito para sa bayan. Yung pakailaman ng pamahalaan. Kung wala akong magagawa para sa bayan, magsisisi ako sa pagtanda. Kailan kaya ako magiging kura ng Quiapo? Sino ang kamukha ng narawang ito? La Prensa Pilipina ng bayan ng Abaca. Bakit ako? Makakaganti rin ako sa inyo. Bakit nandito ka? May klase ka, di ba? Hindi na ako papasok. Pinahiya ako ng padre. Ang hirap ng buhay para makapag-aral ka. Paano na ang ama mo? Mas gusto ko magrebelde kaysa bumalik sa klase. Gusto ko maging malaya. Ginoong Simon! Gusto kong humingi ng tulong para pumunta sa Hong Kong. Halika, sumama ka sa akin. Ginoo! Nasaan ang mga pulbura? Nasa sako, makahanda na rin ang mga bomba. Mabuti. Sa linggo, mag-uumpisa na ang himagsikan. Pero hindi pa tayo nakahanda. Hindi na kailangan hintayin. Baka patay na si Maria Clara. Nagtataka ka? Dati siyang guro, pero ipinatapos siya ng pamahalaan. Kaibigan siya ni Ibarra. Ginoong Simon, magpapaalam muna ako. Himagsikan na maglalapit sa atin.
Ano na ang nangyari sa Akademyang Wikang Kastila? Si Don Custodio ang magpapasya. Sino siya? Tinatawag siyang Buenatinta umuwi mula Espanya dahil hindi siya napansin doon. Mga Indio, wala na kayong ginawang maayos, dapat kayo mabahag para makatipid. Patawad po. Tumanin po. Umalis na kayo. Ano na ang gagawin ko? Paubos na ang oras ko. Maraming mga tao, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kaibigan, binayaran ako ng mga Pranses para sa mga paspil. Mas epektibo ang mga sinasabi ng mga praile, kaya maraming manonood. Mawawalan nga lang ako ng trabaho dahil kay Padre Salvi. Posible. Dapat nag-praile na lang ako. Paalam, kaibigan. Paalam. Pwede po tayo mag-usap. Huwag mag-alala. Ang hudyat ay isang putok. Huwag niyo itong sasabihin kahit kanino man. Sa kabila ng pagkaantala ng palabas, puno ng tao ang dulaan, habang hinihintay ang Kapitan General. Sa palkon na may pulang kurtina ay may uupuan ng Kapitan General. Ngunit may isang Ginoo na ayaw tumindig mula sa upuan ni Don Primitibo. Nagdulot ito ng kaguluhan at kasiyahan sa mga taong naiinip. Dumating ang Kapitan General at sinasabing may dalawang dahilan kung bakit siyang manonood. Hinahamon ng simbahan at may pagnanasa na makita ang pagtatanghal. Samantala naroon din si Pepay nakatapat ng palko ng mga estudyante. Kinuntsaba siya ng mga estudyante upang palambutin ang puso ni Don Custodio. Nandun din si Don Manuel na panay ang parinig kay Don Custodio at Macarain, na tumingin kay Pepay na parang may sasabihin. Ang mga estudyante, si Pepay at si Pekson ay masaya. Ngunit si Isagani ay hindi dahil nakita niya si Paulita na kasama si Pelaez. Umawit sina Gertrude at Sir Polete at marami pumalakpak kabilang na si Padre Inene na pinag-ispiyan ni Padre Salvi. Namukhaan ni Sir Polete si Padre Irene. Nakakilala pala siya noong nasa Europa. May isang babaeng dumating na pinagmalaki ang pagkahuli ng dating at inaway ang asawa nang makita ang walang laman sa palko. Sinusutan siya ng mga tao at tinatawag na siyang ungas. Nang gabing iyon, ikapito ay makalawang umalis at dumating si Simon sa bahay na may iba't ibang taong kasama. Nakita siya ni Macaraing nung mag-ikawalo sa may daang ospital, malapit sa kumbento ng Santa Clara. Nakita siya ni Camara Cosido sa may dulaan, ikasyam na may kausap na tila estudyante. Si Basilio din ay nanonood. Nagre-repasyo siya sa bahay. Hindi na nagsasama sa mga kamag-aral mula nang tubusin si Huli sa pagkakaalis. Pinag-aralang mabuti ang pagpapagaling kay Kapitan Tiago na noon ay lalong naging mahirap pakibgayan. Kung minsan ay mahal na mahal nito si Basilio at kung minsan nalalait. Pabigat ng pabigat ang nararamdaman nito. Hinimok ni Simon si Basilio na makiisa sa himagsikan laban sa pamahalaang Kastila. Dahil hindi kakampi sa kanila ay itinuring na kaaway na dapat patayin. Inatasan ni Simon si Basilio na itakas si Maria Clara mula sa kumbento ni Santa Clara habang nagkakagulo ang buong lungsod. Sinabi ni Basilio na huli na dahil sa nagpakamatay na si Maria Clara. Naroon siya sa kumbento upang makibalita, kaya niya nabatid. Nang bumalik siya ay nakita niya ang liham na padala ni Padre Salvi kay Padre Irene, na siya rin nagpabasa niyon kay Kapitan Tiago na nagpanangis ng mabatid na patay na si Maria Clara. Litong-lito na ang patakbong nananaog na bahay ni Simon, na wala sa pag-aaral ang isip ni Basilio. Ang naglaro sa isip ay ang kahabag-habag na buhay ni Ibarra at Maria Clara. Kinabukasan bago magtakip silim ay naglalakad si Isagani patungo sa Malecon upang kitain si Paulita. Inaasahan ng binata na pag-uusapan nila ang nangyari sa dulaan. Sa kanyang paghihintay ay naalala muli ni Isagani ang sari-saring gunita ng kanilang maliligayang sandali. Naisumpa niya tuloy ang dulaan at ang nakikipagtunggalian na si Juanito Pelaez. Lumapit si Doña Victorina kay Isagani upang makibalita sa nawawalan nitong asawa. Subalit hindi maituro ng binata sapagkat sa tahanan ng kanyang ama ay nagtatago. Ang simpleng piging ng mga mag-aaral ang magiging mitsa upang sila ay usigin ng pamahalaan. Hindi pa man lumalabas ang pasya ni Don Custodio
tungkol sa usapin ng pagtuturo ng wikang Kastila ay batid na ng guro ni Sandoval ang kahinatnan nito. Ayaw ng mga praile at ng pamahalaan na matuto ng wikang Kastila ang mga Indio. Wala raw karapatan ng mga ito na gamitin ang kanilang wika. Dahil dito ay tiyak na magiging kapasyahan ni Don Custodio. Papanig siya sa kagustuhan ng mga kinauukulan. Kagaya ng kanilang napagkasunduan, ang 14 ay nagtipon sa isang pansisterya upang ipagdiwang ang kahihinatnan ng pasya. Tanging si Basilio at si Juanito ang hindi nakarating sa nasabing pagtitipon. Masayang nagbibiroan ng mga mag-aaral at maingay na tinutunggalisa ang mga praile. Iniugnay pa ang mga ito sa bawat pagkain na kanilang pinili. Bago sila natapos ay napansin ni Isagani ang isang binata na nagmamasid at tila sinusubaybayan ang kanilang mga ginagawa. Nang makita siya ay mabilis itong umalis lulan ng sasakyan ni Simon. Nang nalaman ni Basilio ang tungkol sa pagkakadiskubre ng mga paskil sa universidad at sinabi ang asosasyon ang may kagagawan nito, natakot si Basilio dahil sa akala niyang si Simon ay kasangkot rin. Nang makita niya si Sandoval ay tinawag niya ito, ngunit parang walang narinig. Si Tadeo naman ay masayang-masaya na kanyang makausap dahil walang klase. Si Isagani ay nagsabi na wala siyang alam at walang pakialam, parang naghuhugas kamay. Sa paghahanap niya kay Makaraig ay nakasalubong niya ang mga gwardya sibil. Pinigilan siya sa pagpasok at pinaghintay sa labas ng bahay ng kanyang kaibigan. Paglipas ng ilang sandali ay dumating ang kabo at pati siya ay inimbestigahan. Hinuli siya ng mga ito kasama si Makaraig na tila hindi nag-aalala sa pagdakip sa kanila. Nasa tanggapan ng katedradiko si Padre Fernandez ang kanyang mag-aaral na si Isagani. Inusig ng pari si Isagani sa pagtatalumpati nito sa harap ng mga mag-aaral. At kung kasama ba ito sa hapunan, tinapat siya ng binata sa hangganan ng mga pari dahil karaniwan daw sa mga ganun ay tumatanggi. Sumagot si Isagani kung ano raw ang mga mag-aaral ay dahil iyon sa mga pari. Nagpalitan ng papuri ang dalawa sa kabila ng palipat na argumento. Gayunman, naisa-isa ni Isagani ang mga sakit ng mga pari sa pagiging guro. Sinabi naman ng mga pari na labis na ang sinasabi ni Isagani. Nagpatuloy si Isagani sa sinabi ang kalayaan at karunungan ay kasama sa pagkatao ng mga nilalang. Nagwika ni Isagani tungkol sa gawain ng mga pari na pandaraya at panalamang sa mga Pilipino upang maging maginhawa lamang. Di nakapagsalita ang mga pari at ngayon lamang niya naranasang magipit sa pakikipagtalo sa isang estudyanteng Filipino. Nagwika ang mamamahayag na si Bansay na wasto ang kanyang sinasabi na masama sa Pilipinas ang pagkatuto ng mga kabataan. Nagdulot ng takot sa lahat ang mga paskil, kabilang ang mga pari, general at mga inchik. Hindi na rin dumalo sa pagtitinda ni Quiroga ang mga pari. Nais namang konsultahin ng takot ding si Quiroga si Simon tungkol sa mga sandatang nakatago sa ilalim ng bahay. Ngunit nagpaabot lamang ng mensahe si Simon na huwag galawin ng mga ito. Nagpunta siya kay Don Custodio ngunit ayaw din nito ng bisita. Dahil sa takot kaya kay Bansay na siya nagtungo. Nakita niya ang 2 revolver sa ibabaw ng mga dokumento ng manunulat kaya umalis ito kaagad. Nagpunta naman si Padre Irene sa bahay ni Tiago upang ibalita ang kahindik-hindik na pangyayari. Nabalisa si Tiago dahil sa takot at di kinaya ang kwento. Nawalan na ito ng buhay. Kumaripas naman ng takbo ang pari. May napabalita namang may nagpaagaw ng mga salapi sa isang binyagan na pinagkaguluhan ng mga tao roon. Nakala ng mga pilibustero ang gumawa noon. Hinabol ng mga sibil ang mga ito. Nahuli ring 2 lalaking nagbabaon ng mga armas na hinahabol din ng mga sibil habang isang veterano naman ang napatay.
Abala ang marami sa gaganaping marangyang libing ni Kapitan Tiago. Napunta ang naiwan niyang kayamanan sa Santa Clara, sa papa at sa mga pari. 20 pisong natira ay binahagi bilang pangmatrikula ng mga mag-aaral. Hindi malaman noong una kung ano ang damit na isusuot ni Tiago sa kanyang libing. May nagmungkahi na isang damit Pransiskano at mayroong nagsabi bilang prank sa paborito ng kapitan. Ngunit nagpasya si Padre Irene na isang lumang damit na lamang ang isusuot. May mga usapan ding nagpapakita ang kaluluwa ni Tiago bitbit ang kanyang panabong na manok habang puno ang bibig. Sinabi tuloy ng iba na hahamunin ni Tiago ng sabong si San Pedro sa langit. Marangya ang libing na maraming dasal at paawit. Hiding kamanya at agua bendita ang inalay sa kabaong. Ang katunggali naman ni Tiago na si Doña Patrocinio ay inggit na inggit sa libing ni Tiago at nais na ring mamatay upang malibing rin ng marangya. Malaking usapan sa San Diego ang pagpanaw ni Kapitan Tiago at pagkahuli kay Basilio. Labis namang nalungkot si Huli dahil sa nangyari sa kasintahan. Sa pagnanais na makalaya si Basilio ay naisip niyang lumapit kay Padre Camora. Ngunit nag-aalangan ito dahil sa mga maaaring gawin sa kanya. Gayunman, ilang gabi nang binabagabag si Huli sa kanyang panaginip. Nabalitaan pa nitong nakalaya na ang mga kasama ni Basilio dahil sa mga tulong ng mga kaanak. Naisip niyang wala nang tutulong kay Basilio dahil wala na rin si Tiago. Hindi man lamang nabalita sa mga pahayagan ang nangyari kay Huli. Nakalaya mga estudyante, unay si Makaraig, pinakahuli si Sagani. Nabalita sa tulong ni Bensaib ang pagiging mahabagin ng general. Ang tanging di nakalaya ay si Basilio. Ipinagtanggol ng mataas na kawani si Basilio. Mabuting bata raw at matatapos na ng paggagamot. Lalong napahamak si Basilio dahil lahat ng sabihin ng kawani ay tinutulungan ng general. At kailangan daw magkaroon ng halimbawang di dapat tularan ang mga mahilig sa pagbabago. Si Basilio ay pinagbintangan ng general na gumamit ng bawal na aklat sa medisina. Sinabi ng kawani na dapat matakot ang general sa bayan. Natawa ang general, wala raw siyang pakialam sa bayan dahil ang naghala sa kanya ay ang bayang Espanya, hindi ang bansang Pilipinas. Kapag itinanggi sa isang bayan ang liwanag, tahanan, katarungan at kalayaan, ituturing ng bayan na magnanakaw ang natanggi ng mga ito. Dahil sa mga nangyari sa mga estudyante, ang maraming magulang ay di na nagpaaral ng mga anak. Marami ang di nakasulit ng binigay na serbisyo ng sibil. Natuwa pa si Tadeo na hindi na siya mag-aaral. Si Palais naman na nagmana ng negosyo ng kanyang ama. Napasa sa Europa si Makaraig. Si Sagani sa aklat lamang ni Padre Fernandez nakasulit. Si Salvador ay nakapasa dahil sa kanyang kausayang magtalumpati. Si Basilio lamang ang di nakakuha ng pagsusulit. Nasa bilangguan pa siya. Doon niya nabatid ang pagkatiwala ni Tondaselo sa tulong ni Senong na kutsero na tanging dumadalo sa bilanggong kanayon. Naging abala si Simon sa pag-aayos ng kanyang mga alahas at armas. Sasabay na siya sa pag-alis ng Kapitan General, na ayaw pahabain ang panunungkulan dahil natatakot sa sasabihin ng mga tao. Ayaw daw di umano magpaiwan ni Simon dahil wala na ang suhay. Ibiniling niya sa kanyang tauhan na papasukin na lang ang binatang si Basilio. Dahil dito ay naasahan niyang dumating. Si Simon ay lalong tumigas at lumungkot ang mukha. Lumalim ang kunot sa pagitan ng kilay at palagi na lamang nakayuko. Naawa siya sa sarili niya. Pero nung makita niya si Basilio, masikit pa pala ito nakakaawa. Humpak na ang pisngi, gusot ang mga damit at gulo-gulo ang buhok. Para daw itong bangkay na nabuhay sa sindak. Nagsalita si Basilio na siya ay isang masamang anak at kapatid. Kailangan niyang gumanti kahit na ibig sabihin nito ay krimen sa krimen o dahas sa dahas. Nasa lansangan si Basilio at tumungo sa kaibigang si Isagani upang makituloy. Ngunit wala ang kaibigan sa bahay nito at maghapon daw na di umuwi. Iniisip ni Basilio ang magaganap na pagsabog. Ikawalo na ng gabi at kakaunting sandali na lamang ay sasabog na ang lampara. Nakita niyang bumaba sina Paulita at Juanito sa sasakyan bilang bagong kasal. Nahabag siya para sa kaibigang si Isagani. Inisip niyang iyain ito sa himagsikan, ngunit naisip niyang di ito papayag dahil wala pa namang pasakit na naranasan sa buhay. Naisip din ni Basilio ang ina at kapatid, kaya hindi na rin siya makapaghintay sa mangyayaring pagsabog. Dumating na rin si Simon sa bahay ni Kapitan Tiago.
kung saan gaganapin ang piging. Dala nito ang lamparang mayroong pampasabog. Nanumbalik sa alaala ni Basilio ang mga panahon na sa tahanan siya ni Tiago. Nakita niya kung gaano karangya ang bahay at kagamitan sa tahanan ni Kapitan Tiago. Nag-umpisa nang dumating ang mga bisita sa piging. Naroon ang bagong kasal kasama si Doña Victorina. Nasa loob na rin ng bulwagan si Padre Salvi pero ang general ay hindi pa dumarating. Nakita na rin ni Basilio si Simon dala ang ilawan na pampasabog. Nang mga oras na iyon, nag-iba ang pananaw ni Basilio at nais na maligtas ang mga tao sa loob. Sa nakatakdang pagsabog mula sa lampara, ngunit hindi siya pinapasok dahil sa madungis niyang anyo. Sa di kalayuan ay nakita niya ang kaibigang si Sagani. Dali-daling umalis ang binata mula sa usapan dahil naisip si Paulita. Habang nasa itaas naman, nakita nila ang isang papel na may nakasulat na Mane Takel Pares Juan Crisostomo Ibarra. Sabi ng ilan ay biro lamang yon, ngunit nangangamba na ang ilan na gaganti si Ibarra. Sinabi ni Don Custodio na baka lasunin sila ni Ibarra, kaya binitawan nila ang mga kasangkapan sa pagkain. Nawalan naman ng ilaw ang lampara. Itataas na sana ang mitsa ng ilawan nang pumasok naman si Sagani at kinuha ang ilawan at tinapon ito sa ilog mula sa azotea. Agad na umuwi si Bensaib mula sa bahay ni Kapitan Tiago at hindi makatulog. Dito ay nakaisip na naman niyang gumawa ng balita na bayani raw ang kapitan, ang mga prayer sina Salvi at Irene at si Don Custodio. Gayunman, ibinalik ng patnugot ng kanilang diaryo ang sulat ni Ben dahil ipinagbawal daw ng general ang pag-alala sa anumang nangyari noong gabing iyon. Nabalitaan naman ni Ben ang pagsulob ng ilog Pasig. Ninais na naman niyang gumawa ng balita ukol doon. Ngunit natagpuan niyang sugatan si Padre Camora na pinagnakawan daw ng mga naghimagsik. Gustong dagdagan ni Ben ang bilang ng mga lumusog. May nahulis sa mga tulisang naghimagsik. Umamin itong kasama sila sa pangkat ng isang alias Matanglawin. Hudyat daw ng paglusob nila ang pagputok na nangyari. Di naniniwala ang mga nag-aklas na si Simon at ang pinuno nila. Ngunit nawawala na si Simon at wala na rin ang mga armas doon. Kahit na gumawa ng hakbang ang pamahalaan ay lumaganap pa rin ang balita sa mga mamamayan. Isa sa mga sanhi ng pagkalat ng balita ay si Chichoy na nagdala ng alahas kay Paulita. Kanya-kanya ng hula ang mga tao sa kung sino ang may sala. May nagsasabi na si Don Timoteo o si Sagani na kaagaw ni Juanito kay Paulita. Binalaan si Sagani ng may-ari ng tinutuluyan, ngunit hindi ito nakinig. Nagpatuloy ang mga usapan tungkol sa pagsabog. Lumakas ang hinala ng mga naroon nang maisip nila si Simon. Kapansin-pansin daw kasi ang pag-alis niya bago ang hapunan. Sila rin umano ni Don Timoteo ang nag-ayos ng piging at pinaalis ang lahat. May mga nagsabi naman na baka mga praile ang nagpasabog. Mayroon din naniniwala na si Quiroga o si Macaraig. Ngunit buo na sa isip nila na si Simon dahil kasalukuyan na ring nawawala ito at pinaghahanap na ng mga sundalo. Pinagdadakip ng pamahalaan ang pinaghihinalaang tulisan upang mawala ang kanilang mga kinakatakutan. Ang mga dinadakip ay pinahihirapan ng mga sibil na Pilipino. Iginagapos ang mga ito at pinalalakad ng tanghali. Ginagawa nila ng walang anumang pananggalang sa init sa tanghali ng Mayo. Nagwika si Mautang na isang Pilipinong gwardyang sibil na may karapatan silang pahirapan ang mga nakapiit dahil pare-parehas naman silang mga Pilipino. Maya-maya pa ay may mga tulisang sumugod at pinaulanan sila ng mga bala. Nasawi si Mautang at ang ilan pang mga sibil. May nakita naman si Carolino na isang lalaki sa may talampas na itinataas ang kaniyang baril. Ngunit di niya ito makita ng maayos dahil tirik ang araw. Nakita ni Carolino ang isa sa mga nabaril nila. Nakita niyang iyon ang kanyang lolo Selo. Tumuturo ito sa talampas na ilang sandali lang ay nawala na ng buhay. Hindi makapaniwala si Carolino na mapapatay niya ang kanyang lolo. Nagmamadaling umalis si Don Tiburcio dahil akala niya ay siya ang pinadadakip na Kastila. Ngunit ang tinutukoy ay si Simon na nasa poder ni Don Florentino. Natagpuan niya si Simon na sugatan at sinabi naman ng alahero na nakuha niya ang sugat sa isang aksidente. Naghihinala naman ang pari sa katotohanan.
Nalaman niyang isang tulisan si Simone nang mabasa ang telegrama. Tanging si Don Tiburcio lamang ang nais ni Simone na mag-alaga sa kanya. Tumigil sa pagtugtog ng kanyang harmony ang pari. Naisip kasi nito ang pakutsyang pagngiti ni Simone, na numbalik ang lahat na ginawa ni Simone. Ang pagpapalaya ni Simone kay Sagani sa piitan at ang paggawa nito ng paraan upang makasal sina Paulita at Juanito. Agad na pinuntahan ng pari si Simone sa silid nito. Nakita niyang tila nangihina na ang alahero, tila may malubhang sakit. Nalaman ng pari na nagpatiwakal ito at uminom ng lason. Dinasalan ng pari ang binata hanggang nalagutan ng hininga.